Malapit na ang eleksyon kaya sinusulong ang pagkakaroon ng isang legislated wage hike. Ito ang reaksyon ng leader ng isang employers group matapos magbigay ng direktiba ni House Speaker Martin Romualdez na bilisan ang deliberasyon sa panukalang aumento sa sahod. Ito sa legislated is obviously it's political, no? And addressing clamors at you na sila mga regularly employed na samantalang ini-ignore yung 84% na hindi alam ng regular income, political, because eleksyon na naman eh. Gabi ng Martes, January 28, nang makipagpulong ang liderato ng Kamara sa labor leaders at groups. Pagtitiyak ng House Speaker, inaasikaso ng Kamara ang pagbuo ng isang taas sahod na panukala at nagbibigay katiyakan na bibigyan din ng suporta ng pamahalaan ang mga negosyo, partikular na ang micro, small, medium enterprises o MSME sa transition period. Aniya, ang lumalabas na konsenso sa Kamara, baka kayang dagdagan ng 200 pesos bawat araw ang minimum wage. For the workers, for the people. Well, thank you, Mr. Speaker. Let's do it. I remember dun sa 100 peso wage hike, exempted ang mga companies, na may 10 employees and below. Exempted din ang mga companies na ang capital is 3 million pesos and below. So a legislated wage increase might be called for. But yun, we have to approach it with abundant caution because not all parties stand to benefit. I understand there was also the statement that there would be exceptions naman. So these are the things that we really have to go through. So it's not really about punishing yung mga employers, but this is actually to strike a balancing act on how we can maintain this negosyo. At the same time, hindi naman masyado din mahirapan sa kanilang gastusin yung kanilang mga empleyado. Subalit para sa presidente ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, malaki ang magiging epekto ng isang legislated wage hike sa ekonomiya ng bansa. Kaya kung ito ang tatanungin, mas mainam na ipaubaya sa Tripartite Wage Board ang pagkakaroon ng aumento sa sahod. It is better to leave it with the Tripartite Wage Board kasi represented ang DTI, DOLE, DEDA, may representative of employers, may representative of workers, no? And they do it regularly, and it has worked so far, no? So, legislated wage, natatakot yung mga investors eh. Samantala kung si House Assistant Minority Leader Gabriela Partiles Representative Arlene Brosas naman ang tatanungin, welcome development ang direktiba ni Speaker Romualdez kaugnay ng minimum wage hike. Isa ang kongresista sa nagsusulong ng panukalang 750 pesos across the board increase sa sahod ng mga empleyado sa pribadong sektor. Yan naman ay welcome development sa atin, positive development mula po sa atin. Ang kainaman po ay merong pagtaas na magaganap. Ang panukala ng Makabayan Block Solon, isa sa ilang wage hike legislations na nakabinbin sa House Committee on Labor and Employment. Positibo rin ang pananaw ni Representative Brosas na makakapasa ang panukala bago pa magtapos ang sesyon ng Kongreso. Kayang ihabol yan within 19th Congress na maipasa sa tingin ko, no? And kaya din yan kung mabilis din ang BICAM niya sa Senate. Kung hindi masyadong marami yung pagtatalunan, kayang maipasa within the 19th Congress. I think so. Sa Senado, naipasa na ang 100 peso wage hike bill noon pang February 2024. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.